Here's part 3 of our series Essentials entitled Knowing the Will of God. Enjoy the message! Hello! Welcome to our Sunday service. Hello sa lahat ng nasa Alaminos, nasa Calasiao, at nasa iba't ibang lupalop ng mundo. And welcome to our Sunday service live streaming. And I'm so blessed and I'm so glad na tayo pong lahat ay kahit lockdown, no, nasa ating kanya-kanyang tahanan o nasa ang lugar ka man, ay nanunood pa rin tayo at nakikinig ng salita ng Diyos. And sa araw na ito, no, I will continue on our series about essentials. Actually, part 3 na ito. So, I will share, no, ang topic na pag-uusapan natin ngayon is about knowing the will of God. And siguro bago tayo magpatuloy, no, can I ask everyone to just bow our heads and let's invite the Holy Spirit, the presence of God, bago po tayo patuloy na mag-dive sa salita ng Diyos. Come on, let's close our eyes and let's bow our heads. Heavenly Father, we acknowledge that apart from you, we are nothing and we can do nothing. Thank you, Lord, that God, kahit di po kami magkakasama physically, at Lord, kami po ay magkakalayo. God, I know that your presence is with us. The Holy Spirit is with us and in us. Lord, continue to open our spiritual eyes and may we truly understand and may we truly learn, Lord, hallelujah, how to know your will. Holy Spirit, unveil our eyes and help me, God, to share your word with clarity and with authority. Bless our time together, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. At tayo pong lahat ay narito ngayon. And as we dive in the Word of God, no, bakit nga ba essential ang pagkakaalam o yung knowing the will of God? So, ang dami po na dapat pag-usapan na pinakamahalaga sa buhay na ito. But one of the greatest thing na napakahalaga, I believe, is knowing the will of God. Why knowing the will of God is essential? Alam niyo ba? The safest place in the universe is to be at the center of the will of God. In this season of pandemic, no, crisis, lockdown, we don't have to fear anything as long as we are at the center of His will. Maaring nasa kalagitnaan ka ng dagat ngayon, nasa kalawakan ka nanunood, o sa iba't ibang lugar tayo naruroon, o maaring ikaw ay nakaratay sa iyong higaan, meron kang sakit, o maaring nasa kulungan kagaya ni Joseph. Your future is secured if you know that you are in the center of His will. Kaya nga ako naniniwala, okay, knowing the will of God is essential. At yung ang tanong, what is the will of God in your life? Ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko? How do I know the will of God in my life? Paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Am I walking now in the will of God? Lumalakad ba ako sa kalooban ng Diyos? So ito yung mga katanungan na kailangan nating masagot at kinakailangan nating matutunan. Kaya nga ako naniniwala, no, ang araw na ito ay napakahalaga na makinig po tayo at higit sa lahat, no, mabuksan ng ating isipan kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Actually, no, sabi ni Jesus in John 17, verse 3 and 4, kaya sabi dito, I finish the work you give me to do. This is Jesus speaking. Actually, ito yung prayer ni Jesus. Ito yung napakahabang panalangin ni Jesus. Pero isa sa mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, I finish the work you gave me to do. Tinapos daw ni Jesus yung trabaho na binigay sa kanya ng kanyang ama. Sabi niya, I brought you glory on earth, and this is eternal life.
that man can know you, the only true God, and that man can know Jesus Christ, the one you sent. Ako naniniwala si Jesus, no? Kaya 33 years lang siya nabuhay, pero natapos niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Tayo din hindi so pahabaan ng buhay eh. Ang tanong, okay, nagawa mo na ba o ginagawa mo na ba? O bago mo gawin siguro, alam mo ba ang pinapagawa ng Diyos sa iyo? Alam niyo nung aking kabataan, I simply wrestle with knowing God's will for my life. I wanted more than anything to follow His plan. And interestingly, ngayon 45 years old na ako. And I still wrestle with doing His will in my life. Kaya nga, ako naniniwala, hindi lang sa kabataan, mahalaga yung alamin yung kalooban ng Diyos. Kahit na ikaw ay tumatanda na o ikaw ay nagmamature na sa buhay na ito, napakahalaga na maintindihan mo yung kalooban ng Diyos. At ang tanong, ikaw ba ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos? Lalo na sa crisis na ito, sa pandemic na ito, sa lockdown na ito. Okay? Ikaw ba ay nasa sentro ng kalooban o yung will ng Lord? Kaya ako, I believe, I've been praying, Lord, ano bang maganda na i-share sa mga taga-Destiny Alaminos and taga-Destiny Calasiao at saka sa lahat ng mga nanunood ngayon. And God, give me this word, yung knowing the will of God. And of course, pag mayroong first-timers ngayon, I just want to acknowledge every first-timer. Thank you very much for joining us sa umagang ito, sa araw na ito. And how I pray that the Lord will open your eyes at maintindihan mo rin kung ano ang plano ng Diyos o ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Hindi aksidente na ikaw ay nanonood. Yes, hindi aksidente. Kaya huwag ka munang aalis, huwag munang i-off yung iyong channel. And by the way, we are live sa Facebook at ito rin ay ipapalabas sa YouTube. In my YouTube channel, Sandy Padilla, huwag niyo kakalimutan pong manood. Okay? So, sige, pag-usapan natin ngayon, kung kailangan, yung parang sabi ko kanina, the safest place, ang pinaka-secure na lugar, okay, sa buong universe, kung ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos. So, napakahalaga pala na malaman natin ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Number one point na gusto kong i-share sa inyo, 3 point lang ito, pero I believe they are very important. Kasi nga, sabi ko kanina, bata pa ako, I really struggle to know ano ba talaga kalooban ng Diyos. At ngayon, 45 years old na ako, I still believe na napakahalaga pa rin na lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Number one point na gusto kong maintindihan natin, okay, knowing the will of God through His Word. Okay? Sabi, mahalaga yun, knowing the will of God through His Word. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa kanyang salita? Actually, sabi ni Charles Swindoll, sabi niya, the better you get to know the Word of God, the less confusing is the will of God. Okay? So kapag alam mo daw ang salita ng Diyos, kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, ang Bible, pag inaaral mo ang salita ng Diyos, hindi ka daw maku-confuse, hindi ka mag-aalangan kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. At actually, sabi ni Jesus in John 7:17, sabi niya, anyone who wants to do the will of God, kahit sino man daw na gustong gawin yung kalooban ng Diyos, sabi niya, will know whether my teaching is from God or is merely my own. Okay? So si Jesus, nung unang binasa natin sa John 7, sinabi niya doon na I finish the work or I finish yung will ng Lord. Okay? At napakahalaga din na tayo bilang disipulo, bilang tagasunod, bilang mga Kristiyano, kahit sa gitna ng krisis, ay patuloy pa rin tayong kumikilos o gumagalaw o nilalakaran yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Okay, isa pa na nilagay ko dito, we cannot know His will unless we know His Word.
Kaya tandaan nyo, no? Sino ditong may Bible sa bahay? At sino dito minsan gustong-gusto mong magbasa ng Bible? Pero kadalasan, okay, pagbuklat mo pa lang ng Bible, inaantok ka na. Kasi sa totoo lang, ang number one na magbibigay sa iyo, okay, ng tamang kaalaman para malaman mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, ang salita ng Diyos. Kaya nga pinipigilan ni Satanas na magbasa ka ng Bible eh. Tama natin? At mo, kaya mong manood ng 4 na oras ng Netflix, ng TV, pero hindi ka tumatagal ng 1 oras magbasa ng Bible. Kaya nga meron tinatawag na spiritual battle. So how, ako rin noon, no, nung ako'y bago pa lang na Kristiyano, nung kakatanggap ko pa lang sa Lord, actually ginawa kong experiment yan eh. Nagbasa ako ng Bible, pagbuklat ko ng Bible, no, wala pang mga 30 seconds o 1 minute, inaantok na ako. Tapos nagbasa ako ng newspaper. Grabe no, nakadalawang page na ako, hindi pa ako inaantok. Ginawa ko ulit no, kumuha ako ng Bible tapos libro. Di pa ako nakakaisang page sa Bible, inaantok na ako. Pagbuklat ko ng libro, minsan nakakaisang chapter na ako, nag-i-enjoy pa ako. So sabi ko, there is something about the Bible. Okay, kasi nga, ang number one na magbibigay sa'yo ng wisdom o ng kaalaman para sa kalooban ng Diyos ay ang kanyang salita. Kaya pansinin nyo, sino ditong nasubukan ng, gusto kong alalahanin natin, ano? Dito sa church, one of our habit or one of our culture is, every start of the year, okay, kumukuha tayo ng word ng Lord. Kaya meron tayong, may word ka na ba kay God? Kasi ginagawa natin, yung word ng Lord for us, dati every January, pero nung natutunan namin kay Pastor Edmond Chan, ngayon ginagawa namin ni Pastor Lotis, October, November, we are already seeking God for a specific direction, specific word na ipapagawa ng Diyos sa atin for that, yung susunod na taon. So ngayon, di ba, sinong nakakaalala ng ating word for this year 2020? Okay, sige nga, sigaw nga natin yung ating word for this year 2020. Year of double favor. Okay, mahina. Lakas natin. Year of double favor. Okay, sino sa inyong nakakaranas ng double favor ngayon? Kahit crisis, no? Dito nga, no, nakikita namin, no? May nagsasarang negosyo, pero si Pastor Chris at Pastor Mia, nagbukas ng negosyo. Si Kapitan Misty, nagbukas ng negosyo. Nakawa natin? So, yung double favor so minsan hindi mo mararanasan yung double favor kung hindi mo tinatanggap yung salita ng Diyos. Okay, 100% na alam ko mangyayari ito sa aming buhay. Paano ko din nasabing double favor ito? Sino ditong isa sa mga nag-contribute para makapagbigay tayo ng tawag dito ng relief goods? Di ba? Isipin mo, crisis, pero ikaw ang namimigay. Double favor yun. Langan natin, yung iba naghihirap, pero ikaw namimigay. So, ako, thank God, no? Even, kailan ba yun, no? Isang araw, mayroon akong friend na dinala sa hospital. I was just led na gusto kong bigyan lang ng pangkain. Okay, and we're able to give him. Sabi niya sa akin, nung sabi ko, Pastor, pangkain lang. Sabi ko, Pastor, pangkain na namin to ng 2 linggo. Okay. Yung binigay kong cash galing sa church is, kasi na-opera siya, isa sa mga matalik kong kaibigan. Sabi niya, iba ka talaga, Pastor. Sabi niya, yung iba naghihirap, ikaw namimigay. Bakit? Kasi nga, lumalakad tayo doon sa salita ng Diyos na binigay sa atin. Ano yon? Double favor. At gusto ko nga basahin yun, no, sa Isaiah 61, okay, sa The Living Bible, no, ginawa ng aking asawa, pinaraphrase and pinersonalize niya ito. Sabi doon, the time of God's favor to me has come. Dumating na daw. Instead of shame and dishonor, I shall have double portion of prosperity and everlasting joy. Ako, excited pa ako. Bakit? Kasi nangalahati pa lang ang taon eh. So, mayroong pang 5 to 6 months kung mararanasan ang double favor. Alam ko natin? So, just continue to believe God. Yung mahalaga yun, na mayroong kang word from the Lord. So, knowing the will of God through His word. Another thing na gusto kong maintindihan natin, obey what you already know to be God's will.
Okay? Paano natin malalaman yun? Alam niyo ba, okay, na maraming mga tao hindi tinitignan yung salita ng Diyos as the will of God. Pero alam niyo ba, okay, as I continue to study the Bible, ito sinulat ko, no? Minsan na-overlook natin na actually, sabi nung isa na research ko, sabi niya, 98% of His will, o yung will ng God, is already delineated, described, portrayed, outlined carefully through His Word. Actually, kailangan mo lang 98% ng will ng Lord, 98% ng kalooban ng Diyos na gusto niyang mangyari sa buhay mo, nakasulat na. Kaya ayaw ipabasa sa iyo. Nakuha natin? So, if you do not obey the things that God has shown us as clearly to be His will, okay, why would we think He would reveal any further information regarding His plan for our lives? Alam niyo ba, no? Nakasulat sa 1 Thessalonians 4:3 in the New Living Translation. Ito yung isang will ng Lord. Anong sa kasulat doon? God's will is for you to be holy. Okay? So stay away from all sexual sin. Nakuha natin? Pero along isang ginagawa nitong pandemic, no, marami akong naririnig at base sa survey ngayon, no, tumaas daw ang mga nanonood ng porn. Dumami daw ang nabubuntis. At nakakalungkot yung iba, hindi mag-asawa. Okay? So, anong will ng Lord daw? Tayo daw ay maging banal. Okay? Pagkasabi sa katabi mo, kung mayroong katabi, kalooban ng Diyos na ikaw ay maging banal. Ang tanong, willing ka bang sundin yan? Okay? Are we willing to follow God's will? Ano pa yung mga nakasulat na will ng Lord? Magpatawad ka daw. 7 times 70. Ilang beses kang magpapatawad sa isang araw? 490 times. Okay? Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita ka mo. Okay? Grabe yung iba sa atin, no? 5 beses pa lang na naghalit sa'yo, no? Hindi na kita mapapatawad. Pero anong sabi ng Bible? Anong kalooban ng Bible? 490 times every day ka magpatawad. O ilang beses nagkasala yung katabi mo, o yung kapatid mo, yung nanay mo, yung kaibigan mo. Tanga natin, every day, at least 490 times yung patawarin. O, will ba ng Lord na magpatawad ka? Yes! Bakit yung iba sa atin ayaw magpatawad? Kasi ayaw sundin yung salita ng Diyos. Amen! Saan nakasulat yung pastor? Sabi siguro, Matthew 18:22. Hindi ko na pinalagay para buksan mo. Assignment mo na lang yan. Okay? O, sige, buksan mo ngayon. Isulat mo. Ano pa? Ano pa yung will ng Lord sa atin? Win souls and make disciples. Diba? Tatak destiny. Nagwi-win ng soul at nagdi-disciple. Saan nakasulat ka na naman, Pastor? Matthew 28:19-20. Kung na rin nilagay para ma-assignment ka. Para makita mo, wow, ito palang will ng Lord sa akin. Ano pa? Give your tithes and offering. Oh, will ng Lord din yan. Yung iba sa atin hindi makakaranas ng prosperity and blessing kasi hindi mo naintindihan kung gaano kahalaga ang pagbibigay. Nakuha natin? Ano pa? Sabi ng Bible, no? Ito, ilagay ko na kasi napakahalaga to. In 1 Samuel 15:22, sabi doon, obedience is better than sacrifice. Nakuha natin? Actually, sinabi to ni Prophet Samuel kay King Saul. Kasi inutusan ng Diyos si King Saul, no, through Prophet Samuel, na sabi niya, patayin mo lahat ng mga Amalekites. At yung king, kaya anong ginawa ni King Saul, tinira niya yung mga matatabang baka, matatabang kambing, sabi niya, kaya i-offer niya lang daw kay Lord. Pero kaya sabi ni Samuel, no, sabi ng Diyos, sabi niya, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offerings of fat of ram. So napakahalaga pala ng obedience. So ulitin ko, no, 98% ng will ng Lord nakasulat na, nakadetalye na, naka-outline na, naka-overlay na sa Bible. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Short story in the Bible, no, na nagpuportray ng obedience is better than sacrifice. Si Abraham,
Matatagpuan ito sa Genesis 22 verse 1 to 8. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, okay, ito yung time na tinitesting ng Diyos si Abraham. Sabi niya, i-offer mo ang iyong anak, yung kaisa-isa mong anak, yung mahal na mahal mong anak. Sinong tinutukoy niya? Si Isaac. So, kinabukasan, gumising silang dalawa. Okay, kumuha siya ng apoy, kumuha siya ng panggatong, at sabi niya, sinama yung kanyang mga katulong o kaya kasamahan. At pumunta sila doon sa bundok. Pero ano nangyari? Nung nandun na sila sa bundok at isa-sacrifice na ni Abraham si Isaac, biglang may lumabas na angel. Actually, kung babasahin niyo yung last verse, yung verse 17 to 18, sabi doon, napatunayan ko ngayon, Abraham, okay, na mahal mo ako. So, paano na-prove ni Abraham yon? Sumunod siya sa Diyos. Nakuha natin? Kaya nga, the key to a right relationship with God is obedience, and the evidence of true faith in God in the fear of the Lord. Obedience, pagsunod. Okay? So, number 2 point. Bilis, no? Knowing the will of God through renewing of your mind. Yung una, through the Word of God. Pangalawa naman is knowing the will of God through the renewing of your mind. Meron akong dalawang sub-points sa point number 2. Number 1 is, learn to surrender your will to God. In Luke 22 verse 42, dito ulit pinakita ng ating Panginoong Hesukristo, okay, how He renewed His mind in following the will of the Father in His life. Sabi niya, ito yung time na si Jesus nasa Gethsemane at nagpipray siya. Sabi niya, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet, I want your will to be done, not mine. Parang sinasabi dito ni Jesus, ayaw kong, kasi alam ni Jesus na magdadanas siya ng matinding kahirapan. Pansinin niyo ang will ng Lord kay Jesus, mag-suffer. Okay, ngayon maraming mga Christians, maraming mga tao ngayon nagsasuffer sa buong mundo dahil sa crisis o dahil sa pandemic. Actually, no, I think last week, meron akong natanggap na email, no, sa China, tumindi yung kanilang persecution sa mga Christians. Alam niyo ba sa China ngayon, no, mayroong isang city sa China, hinuhuli yung mga nagla-live stream. Hinuhuli yung pastor kasi kontrolado ng China yung internet. So, kunwari, parang ako, no, kung nasa China tayo ngayon, maya-maya mayroon ng pulis na aakyat, huhuliin na ako kasi alam nila kung saan lugar ako nagbo-broadcast. At pati yung mga nanunood, hinuhuli. Katindi, Pero tingnan nyo, kahit ganun na kahirap, alam nila na ang isang will ng Lord ay ang pag-attend ng Sunday service every Sunday. Kaya yung sabi sa katabi mo, good job, nanunood ka ngayon. Good job, kahit na walang physical service, ikaw nagsiservice sa iyong bahay, sa iyong tahanan. Okay? Another thing na gusto kong maintindihan natin, no, si Jesus Christ, sabi niya, Lord, Ama, sabi niya, ang masunod ay ang kalooban mo. Many times, we say we are seeking God's will. Okay, what we are really wanting to say to God is this. Sabi niya, okay, God, ito yung plano ko. Lord, kailangan ko ng silyo mo para mangyari. Hindi ganun. Okay? Hindi yung gagawa ka ng plano mo, tapos, Lord, i-bless mo to. Hindi. Okay, gusto ko maintindihan, kaya nga renewing your mind. At gusto ko para meron tayong pag-uusapan na salita ng Diyos, no? In Romans 12, verse 1 to 2. Sabi dito, no, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Sabi ng verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Tapos tinan nyo, pag nirenew mo daw yung mind mo, anong next? That you may prove what is good, acceptable, and the perfect will of God. Kasi minsan gusto mo, good, okay na ito. Uy, tama na ito, acceptable. Pero kailangan natin matutunan the perfect will of God. How? If you understand how to renew your mind. Actually, sabi ni Dr. Sproul, sabi niya, a renewed mind results from diligently pursuing the knowledge of God. He explained where we find this
knowledge. So, paano mo nalaman na na-renew yung mind mo? You spend quality time in the Word of God, in the Bible. Kasi minsan nakakalungkot, no? Kaya hindi mo alam ang kalooban ng Diyos sa buhay mo kasi ang dami mong oras manood ng TV, ang dami mong oras mag-TikTok, ang dami mong oras mag-Facebook, ang dami mong oras mag-Instagram, ang dami mong oras matulog, ang dami mong oras maglaro. Pero kulang ang oras mo sa salita ng Diyos. So, I want to challenge you. Okay? Learn to renew your mind. How? Okay? Yung ang isang tao daw na renewed yung mind, ang isang pinupursu niya is the Word of God. Amen. Ang dami mong oras ngayon para magbasa ng Bible. Kung sabi, Pastor, malabo na ang mata ko, may audio Bible na rin. Hindi na, Pastor, yung tenga ko mahina. Ako na lang, anong pwedeng rason pa ang maibigay mo. Okay? So, renewing of your mind. Ako, naalala ko noon, siguro tinatanong niyo, Pastor, paano mo nalaman na ikaw ay pastor? Diba? Gandang tanong no? How I renewed my mind? Actually, third year, going to fourth year na ako electrical engineering. And yung time na yon, may nagkaroon kami ng crisis sa family, nagkasakit ang tatay ko, and then later on, namatay ang tatay ko. And yun na rin yung time na parang on fire ako sa God. And instead na ituloy ko yung aking pagiging engineer, I renewed my mind. Sabi ko, sa Bible school na ako mag-aral. Okay? So, paano ko nalaman? Number one is, which is mamaya ituturo ko dito, yung circumstances. Okay? Hindi ko kaya mag-aral nung time na yon kasi I need more than 100,000 para magpatuloy sa engineering. Fourth year. Kasi yun na yung marami kaming pupuntahan at mas magastos na. Okay? Second, nalaman ko na ako ay magiging pastor, mas gusto ko nang mag-preach noon kaysa pumasok sa school. Okay? And third, okay, na nalaman ko na ako na nag-renew yung mind ko, iba yung passion ko sa word ng Lord. I really enjoyed reading the Bible. I enjoy prayer. I enjoy Bible study, prayer meeting, overnight. I enjoy fasting. So, nung time na yon, sabi ko, kinakausap na ako ng Lord, na sabi ko parang, mas gusto ko nang magpastor. Mas gusto ko nang mag-serve. At actually, yung time na yun din na rin na yun is, meron na rin akong business nagbabayansil na ako ng mangga nung time na yon. Pero isipin nyo, bibili ako ng mangga, pero bago ko bilihin yung mangga, sinisiran ko muna yung may-ari. Okay? Pupunta kami noon ng Baguio, kung saan-saan, sa palengke. Bago ako magbenta ng mangga, pinapatanggap ko muna yung aking mga customer. Sabi nila, ano ka ba? Pastor ka ba o negosyante? Okay? Hanggang sa na-realize ko. Okay? I renewed my mind. Yung dream ko na maging businessman, yung dream ko na maging engineer, na-renew na iba na. Napalitan na. Bakit? Kasi nga, God is calling me. Okay? Sa pagsaserve. Okay? So, napakahalaga na hanggang sabi ko, Lord, hanggang sa ma-realize ko na yung isang verse na nangusap sa akin, what shall it profit a man if he gain the whole world but loses his soul? So sabi ko, ay, wala na akong oras para gumawa pa ng iyong bagay. Okay, napagtanto ko na magpapastor na ako. And by the grace of God, up until now, I've been serving God for more than 20 years. Okay? Bakit? Nung college ako, na-renew ko yung mind ko na mag-serve sa Lord. Sabi niyo siguro, Pastor, ako rin. O kung tinatawag ka ng Lord, di sige. Di ba? Sabi ko kanina, the safest place in the whole universe. Okay? Yung kung ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Second, paano mo malalaman na yung will ng Lord sa'yo? Pay attention to how God has wired you. Pansinin mo kasi, God has created you to fulfill a specific role in this world. Okay? There's no one else who can achieve completely what God has purposely created you to do. Ito, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Peter chapter 4 verse 10, sabi niya, as each one has received a gift.
Okay? As is one. Minister it to one another as a good stewards of the manifold grace of God. In the ICB o International Children Bible, sabi dito, each of you receive a spiritual gift. God has shown you His grace in giving you different gifts. And you are like servants who are responsible for using God's gifts. So, be good servants and use your gifts to serve each other. So, ito, no, God has wired you to do specific role. Hindi lahat pastor, hindi lahat doktor, hindi lahat engineer, hindi lahat businessman, hindi lahat accountant, or hindi lahat politician. Tandaan niyo, no, God has given us a specific role. Parang ako, no, di na ako nangarap na maging engineer. Anong pinangarap ko? Maging pastor. Dinala na ako ng Lord kasi God has wired me to speak. Tinan nyo. Noong elementary ako hanggang high school, kahit tanungin nyo yung nanay ko, ang parating nakasulat sa aking card, most talkative. Pasinin nyo, pinapatigil ako ng aking mga teacher, yung pala, ang trabaho ko, magsalita ng magsalita. Natin. So, God has wired me to speak. Ngayon, nagsasalita ako, yung YouTube ko nga, di ba? Nagsasalita ako sa buong mundo ngayon eh. Pero pilit akong pinapahinto ng mga teacher ko, humigil ka, huwag kang magsalita. Binigay nga ng gift sa akin ng Lord, magsalita. Okay, huwag yung patigilin yung anak nyo kung madaldal. Ang mahalaga, tama ang dinadaldal mo. Tama natin? Kunwari, God has wired you na magaling di ba? Tignan mo lang yung numbers, no? 5 times 10, tapos pagkatapos noon, in 10 seconds, alam mo na sagot. Baka accountant ka. O kaya engineer ka. Di ba? Tanga natin? Magaling kang sumayaw. Ako, pangarap kong sumayaw, pero napunta na yung sa anak ko. Di ba? Gusto kong mag-drums, mag-gitara, kumanta. Kumanta rin ako noon. Alam nyo bang naging worship leader din ako? Isang beses lang. Kasi nagkasakit yung aming worship leader. Wala na silang mahanap na worship leader. Sabi ko, ako. Akalain nyo, pagkanta ko, walang makasunod. Ako lang ang kumakanta. pero pagkatapos ko mag-lead, sabi nila, Sandy, pasensya ka na, pero ikaw lang nag-worship. Hindi. Salamat natin. Okay? So napakahalaga na maintindihan natin. Ano ba yung ginawa ng Diyos? Doon ka mag-function. Nakuha natin, maaring magaling kang magluto. Okay? Kaya pag nagluto ka, talagang sarap na sarap ang lahat. Pag wala ka namang gift na magluto, ang nag-i-enjoy lang yung nagluto. Ang sarap. Kamo. Pag pinatikim mo sa iba, ang alat. Matabang. Okay? So, napakahalaga, no? Kunwari, engineer ka, politician ka, okay? So, whatever God has wired you, meron kang specific role na gagampanan na ikaw lang ang makakagawa niyan. Hindi ko magagawa yan. May kanya-kanya tayong role na gagawin sa mundong ito. Okay? Kaya nga sabi ng, ng 1 Peter 4:10, sabi niya, each of you receive a spiritual gift. Each one has received a gift. So, wag mong sabihin na wala kang gift. At least, meron kang isang gift. Nakuha natin? Maroon yung iba, ang gift mo, maglinis. Di ba? Pag ikaw ang naglinis, pati mga angel, napapawaw. Di ba? Sobrang linis. Tama? Okay? O kung magaling kang mag-drawing. Di ba? Kaya ko alam na hindi ako engineer kasi yung drawing ko pangit. Penmanship ko ang pangit. Okay? Kaya alam ko hindi ako doon eh. Amen? So, So when you seek to discover God's will for your life, pay attention how He has gifted you. Amen. His plan for you will always be directly related to the gifts that He has bestowed upon you. The great news is that you will automatically be good at whatever is that He has called you to do. Amen. Okay? So, napakahalaga, no? Pagka yung gift na bigay ng God sa'yo, nako, ang galing mo. Nakuha natin? Ang galing mo dyan. Kaya lang minsan, hindi mo napapansin kasi magaling ka.
Pero yung iba, napapasin, ang galing mo. Pero ikaw hindi mo minsan na-appreciate. Kasi sa'yo, normal lang. Madali lang. Amen? Para kunwari, ito isa isang mekaniko, no? Kung ikaw ang magaling na mekaniko, yung tunog lang ng sasakyan, alam mo, ay, alam ko, may problema tong sasakyan mo. Pero ikaw na hindi mekaniko, basta umaandar, takbo ng takbo. Hihinto ka lang pag nasira. Pero yung magaling na mekaniko, kasi nga gifted siya doon eh. Alam nga natin? Kunwari, yung mga nag-i-edit din dito, no? Ako, no? Gagawa ako ng PowerPoint siguro 3 oras. Pero pag pinagawa ko kay Justin, 30 minutes, tapos na. Bakit? Kanya-kanyang gift. Amen? So, yung nga, mahalaga na maintindihan. We must renew our mind. Kung hindi ka talaga magaling kumanta, wag mo lang ipilit. Pang-CR ka lang talaga. Okay? So, learn to renew your mind. Hindi lahat din school director. Mamaya makakarinig tayo ng testimony ng isang board of trustee at school director. Makakarinig tayo mamaya ng testimony, kwento nung paano nalaman na siya isang engineer. Okay? Mamaya, no, maintindihan natin paano nila na-discover yung will ng Lord sa kanilang buhay. Okay? So, ano yung number 1? Knowing the will of God through His Word. Sabi mo sa katabi mo, magbasa ka talaga ng Bible. Kahit inaantok ka. Kasi doon mo madidiscover yung will ng Lord sa buhay mo. Pag alam mo na yung will ng Lord sa buhay mo, you renew your mind. Nawa natin, mag-focus ka kung saan ka magaling. Mag-focus ka kung saan ka tinawag ng Lord. Alam nyo, no? 98% na ng will ng Lord nakalatag na, nakasulat na sa kanyang salita. And last, number 3, knowing the will of God through prayer. In John 10 verse 27, ito sabi ni Jesus, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Okay? Sabi ni Jesus, yung mga sheep niya daw, kilala yung kanyang boses. Actually, may napanood ako nung sa YouTube, no? Mayroong sinasabi yung shepherd na ginagaya ng mga turista. Yung mga sheep hindi lumalapit. Oh, gumagano lang siya. Tapos, pero nung tinawag nila yung totoong shepherd, oh, sabi niya lang, lumapit lahat ng mga sheep. Ba't sila lumapit? Kilala nila yung boses ng kanyang shepherd. Wag nilang sheep kasi wala tayong sheep dito. Aso. Kinaalala ko noon, may aso kami sa Mapandan. Pipito lang ko, sabi ko lang, lalapit na yung aso. Pero pag iba ang pipito, tatahulan. Aw, 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 aw. Bakit? Hindi niya kilala yung boses. Tama? Okay? Pag aso mo yan, sipain mo. Oh! Yung aso ng kapitbahay mo, sipain mo. Kakagating ka. Okay? So mahalaga yun kasi kilala daw. Ito, bilang mga anak ng Diyos, sabi ni Jesus, kilala daw natin yung kanyang boses. Ito, sumusunod daw tayo sa kanyang boses. So, isa sa kailangan nating i-master, no, as Christian and as leader is how to listen to God's Spirit. And I experienced a major turning point in my own prayer life when I learned simply to shut up while I was praying. Alam niyo ba dati, pag ako nagpipray, salita na ako ng salita. Lord, gusto ko para akong bumibili ng grocery. Lord, bilhin mo ko ng ganito. Lord, gusto ko ng dami. Pero nung nabasa ko yung book ng title niya, Too Busy Not to Pray. Too Busy Not to Pray. Okay? At isa sa mga natutunan ko kay John Maxwell, nung nag-aaral kami ni Pastora Lotis ng 5 years, sabi niya, have a thinking chair. Alam niyo ba, every morning, okay, I would spend dati 5 minutes lang, thinking chair. Ginagawa ko lang, I stay silent for 5 minutes. Minsan umuupo lang ako, thinking chair. Wala akong iisipin. Di ko isipin yung susunod na gagawin ko. I will just simply stay at peace. Okay? And listen. At lahat ng idea na papasok sa isip ko, sinusulat ko. Lahat ng instruction minsan na pumapasok sa isip ko. Alam niyo ba, dati, di ko magawa ng 5 minutes. Pero by the grace of God, now I can stay 30 minutes, sometimes 45 minutes, sometimes natutulog na ako. Why? So silent. Okay? And napakahalaga, no, na ito, gusto ko yung hamunin. Ito gawin ninyo. Okay? And allow the Lord to speak to you. Minsan ito ginagawa ko. Lord,
what is the next step in my ministry? And I stay focused. I stay silent. Sabi ko, Lord, what is the next step in my ministry? Sometimes 3 minutes, 5 minutes. O minsan sinasabi ko, Lord, what is the next step for my marriage? Okay? And still lang ako minsan, ang daming insight, ang daming revelation, ang daming idea. Or, Lord, what is the next step for my family? Minsan sabi ko, Lord, what is the next step in my education? Lord, what is the next step in my finances? Or what is the next step in my career? I learned this question doon sa book na To Be Seen, Not to Pray. And alam nyo, ang galing lang kasi during my prayer time, ang daming insights, ang daming ideas, ang daming revelations. Just learn to be silent in the presence of God and ask Him this question, Lord, what is the next step in my career? Lord, what is the next step in my ministry? Lord, what is the next step for my family? What is the next step for my marriage? What is the next step in my education? What is the next step in my finances? Magugulat ka. Ang daming ideas na ibubulong sa iyo ng Holy Spirit. And you will learn, okay, how to trust and depend on the Lord. Another thing, take a look at your circumstances. At alam niyo ba, God often clearly demonstrates His plan for our lives by lining up circumstances in obvious ways. Isang classic example in the Bible, no, in Acts chapter 16, verse 6 to 10. Sabi dito, now, when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Grabe, no? Pupunta raw sila Paul at sa kanyang entourage, mga kasama niya, to preach the word in Phrygia. Pero sabi daw ng Holy Spirit, huwag kayong tumuloy doon sa Asia. Punta na lang kayo sa the next verse, sa verse 7. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. Napaka-sensitive ni Paul sa voice ng Holy Spirit. Okay, sa verse 8, so passing by Mysia, they came down to Troas. Verse 9, and a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, say, come over to Macedonia and help us. Anong nangyari doon? Verse 10, now, after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord called us to preach the gospel to them. Tignan nyo, minsan may mga kinasarado ang Diyos na pintuan at may mga binubukas siya na pintuan. So sometimes, yung circumstances sa life natin, may sinasaradong pintuan sa'yo kasi hindi ka nga dyan eh. May sinasaradong trabaho sa'yo kasi may bubuksan na bago. Parang sila Paul nga eh, gusto nilang mag-preach. Matapang silang mag-preach, pero sarado. Pero ito maganda, pag may nagsara, may magbubukas. Amen. Okay? So napakahalaga na para ngayon, no, sinarado ang church. Pero anong nagbukas? Online live streaming. Dati ang audience ko lang good for 40 or 50 to 100 people at one service. Pero ngayon, pwede manood sa akin 1 million in one setting. Paano? Live streaming. So God opened a new door. Kaya nga napakahalaga nung dati parang hindi ko naiintindihan na ang binubuksan ng Lord sa atin itong live streaming na ito. Pero yung when God opened my eyes, okay, when I realized na ito yung bagong open door. Kaya nga ang challenge ngayon is paano mag-share talaga na ikaw ay pakikinggan. Paano ka mag-share sa online na kasi minsan baka kunwari nanonood pero iba ginagawa. Nakuha natin? Kaya nga sabi ko, gusto kong i-master itong bagong binigyan ng Lord na kung saan we can share the Word of God through live streaming. Kaya nga meron akong YouTube channel na kung saan, thank God, no, yung YouTube channel ko, ang nanonood from Russia, from America, from UK, from London, from Indonesia, okay, from Dubai, from Saudi. Okay, so shout out pala sa mga nanonood sa mga lugar na aking sinasabi. Okay, kung
kung wala ang online service, okay, hindi ko maintindihan na pwede pala akong panuorin sa buong mundo. Amen? So, napakahalaga, no? Para isa rin, no? Nag-close yung McDonald's. Yung pala, inalaw ng Lord na mag-close kasi hindi namin magagamit. So, anong ginawa ng Lord? Nakakatipid kami ngayon ng more than 5,000 every month. Tama natin? So, minsan parang frustrated kami. Bakit, Lord? Pero yung nga, hindi na aksidente yung mga nangyayari sa atin. Kung may nag-close, kasi merong bubuksan ang Lord. Kasi nga ako naniniwala, sa bawat Kristiyano, lalo na pag pastor ka, leader ka, life group leader ka, wala nang aksidente na nangyayari sa'yo. Everything that is happening sa buhay mo is for a purpose. Okay? Kaya nga, ako din, no, anong circumstance, kaya namatay ang tatay ko. Okay? At hindi na ako kayang pag-aralin ng engineering. Bakit? Kasi na magpapastor ako. Kasi pag hindi namatay ang tatay ko, hindi ako magpapastor eh. At malamang, hindi ko na kayo nakilala. At hindi ko na nakilala ang aking magandang asawa. Bakit? Malamang, ibang direksyon na ng buhay ko. So, dati hindi ko maintindihan. Pero nung naintindihan ko, sabi ko, Lord, salamat, namatay ang tatay ko. Bakit kung di siya namatay, hindi ako magiging pastor. Nakawa natin? So may mga sufferings tayo dati na kini-question mo. But parang si Joseph, di ba? Nakulong. Mahirap yun. Kung hindi siya nakulong, di ba? Hindi niya makikilala yung alalay ni Pharaoh, yung butler, at saka yung isa. Okay? Another thing na gusto kong maintindihan natin. Okay, Psalms 37 verse 4 to 5. Delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Gusto ko lang tong passage na ito, kasi sabi niya, delight yourself in the Lord. So, ito rin, no, isa siguro na naging habit ko, no, is every single day of my life, I really spent at least 1 hour every day to really seek God, to worship Him, to read the Word of God. And nakakatuwa lang, kasi sabi niya, He will give the desires of your heart. At itong passage na ito, alam niyo, no, when you are close to God, He actually begins to shape your desire so that you desire the things He has already called you to do. So ang galing lang, pag close ka kay God, yung desire mo, magiging yung desire mo, yung desire na ng God. At nakakatuwa lang, kasi yung mga desire mo na ngayon, para ko, ang mga desire ko na lang is to really share the Word of God kung saan niya ako pupuntahan. Okay? And this is the last thing na gusto kong maintindihan natin. Alam niyo ba na yung plan actually ng Lord ay super exciting at adventure? Ako naniniwala, I always have the most fun in life when I am doing the will of God. And kaya nga, and that is because He shapes my wanter to want the things for which He has actually created me. Pero ito, sabi ni Edmond siya, naalala ko, unless we know the will of God, we cannot really grow in our walk with God or in our work with God. Ulitin ko, unless we know the will of God, pag hindi mo alam yung kalooban ng Diyos, hindi ka talaga mag-grow sa walk mo sa Lord. Ako, nung naintindihan ko na ang isa sa pinakamahalaga sa buhay ko ay ang alamin ang kalooban ng Diyos. Hindi na ako nagsayang ng oras. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. At hindi na ako mag-aaksaya ng panahon. Ako, wala na akong ibang naiisip na gagawin kundi maglingkod sa Diyos. Mag-serve sa Lord. Pero tanong, paano mo nga ba malalaman ang kalooban ng Diyos? Know the will of God through His Word. Know the will of God through renewing of your mind. Know the will of God through prayer. And ibalik ko yung question ko nung simula. Why knowing the will of God is essential? Why? Because the safest place in the universe is to be at the center of the will of God. In this season of pandemic,
crisis, lockdown, we don't have to fear anything as long as we are at the center of His will. And I want to challenge all of us right now. Okay? Are you walking in the will of God? O siguro bago are you walking in the will of God, do you know the will of God in your life? Hello? Mahalaga po ito. Kasi maiksi lang ang buhay. Hindi pahabaan ng buhay ngayon eh. Si Jesus Christ, sabi niya, I finish the work of the Father and I give Him glory. And I believe parehas po sa atin. Kung paano si Jesus, okay, binibigyan na ng kaluwalhatian ng kanyang Ama sa pagtubad ng kalooban ng Ama, ganun din tayo. Kaya ako, wala na akong ibang pinapangarap sa buhay. Yung mapangiti ko si Jesus at gawin ko yung pinapagawa niya sa akin. Ano yon? Which is to share His word. Sana ako mapunta. And to serve Him as long as I live. And siguro ngayon, I just want to invite all of us to worship the Lord. And sabihin natin that Christ is enough. Okay, ako naniniwala, Christ is the answer to all our needs, to all of our questions. So, may I invite everyone, okay, to worship the Lord right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Which is Lord, we will be with you forever. At kapag nagkamali naman kami ng choice or ng decision, Lord, we will suffer the consequences. So Lord, I pray everyone right now, Lord, that they will devote their time. Lalo na po ngayong lockdown, marami kaming oras na mag-pray, marami kaming oras na mag-worship, marami kaming oras na magbasa ng Bible, and also God, marami kaming oras na mag-invite, mag-win, mag-share sa aming mga Facebook, Lord, ng inyong salita. Mag-share sa Messenger. Lord, help us to understand na ang pinaka-secure na place sa buong universe kapag kami ay lumalakad sa sentro ng iyong kalooban. Lord, this is my desire and this is my prayer for each and every one of us na nanonood ngayon. Bless us, Lord, and help us, God, to walk in the center of your will. In Jesus' name, amen, 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 amen. Thank you very much for watching this video. And if you enjoyed watching this message, Please subscribe to this channel. And click the bell button. see you